Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ito po ang nililingkod Brother Oliver Adiba na magsasabi na hindi hadlang na may kapansanan man o wala o kahit anong nationality natin upang makapamahagi at mapapahayag ang salita ng Diyos sa iba't ibang sulok ng mundong mga kapatid. At may tatalakayin tayo ngayon patungkol sa kasagutan sa tuligsa ng ating mga kapatid laban sa iba't ibang mga kaibayo natin mga kapatid. Pero unang-una po, welcome sa ating lahat, no? Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa maabot nito at sa iba't ibang sulok ng bansa, no? Hanggang sa maabot nito mga kapatid. At sa lahat din nating mga customer sa pagmamasahe, no? Mga sir, ma'am o mag-watch din sila nito mga kapatid. At may tatalakayin tayo ngayon patungkol sa tuligsa sa ating mga kapatid na kung saan ay kanilang pinaratangan ang simbahang Katoliko, na ang simbahang Katoliko daw ang nagpapatay sa mga kay Jesucristo mga kapatid o mga kaparian ang nagpapatay kay Jesucristo. Pero bago po tayo magsimula ay ating simulan po sa pagpanalangin ng Ama namin at Aba Maria. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ang dasal na Aba Ginoong Maria. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon kung kami mamamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, balik po tayo at ngayon may tatalakayin tayo ngayon patungkol sa kasagutan mga kapatid. Kasi pag ang kasinungalingan ay paulit-ulit ay parang maging totoo. Kaya puputulin natin ang mga sungay nitong mga kasinungalingan sa ayon po sa San Juan 8:44 na sinabi diyan ni Jesucristo na ang ama ng kasinungalingan ay walang iba, ay si Satanas o si Diablo mga kapatid. At saan ba mapunta ang mga kasinungalingan o mga sinungaling? Pahayag 21:8 ang paborito ng ating mga kapatid na sinabi diyan na ang mga sinungaling ay mapunta sa kadagdagatang apoy mga kapatid. So, punta po tayo sa kanilang mga paratang na sabi nila ang mga Katoliko daw o ang mga paring Katoliko ang napapatay kay Jesucristo o nagpapako mga kapatid. Kasi matagal na itong tuligsa ng ating mga kapatid na iba't ibang mga kaibayo natin na pinagtulungan ang simbahang Katoliko at nakabasa lang sila ng pinunong pari at yun na agad ay kanilang ipinahid sa simbahang Katoliko. Kaya ating tunghayan ang kanilang mga teksto na gagamitin mga kapatid para mapatunayan natin kung sino bang nagsisinungaling, no? Sila ba o tayo mga kapatid? At hatulan niyo po ako sa ating babasahin na kanilang gagamitin upang maging aware din kayo, no? Sa lahat ng kanilang gagamitin ng mga teksto mga kapatid. At napakalinaw po, nagagamit din sila ng Biblia. Tandaan ninyo na si Satanas ay gagamit din ng Biblia mga kapatid. Ayon po sa Mateo 4:1 hanggang 11 mga kapatid na si Satanas o si Lucifer ay gumamit talaga ng kasulatan mga kapatid sa kanyang pagtintal kay Jesucristo mga kapatid. Ngayon, ating gagamitin ang kanilang na teksto mga kapatid. Ito po ang unang gagamitin nila na mga teksto na papatunay daw na yung mga paring mga Katoliko, mga pinunong pari ang nagpapatay kay Jesucristo. So yun po na magatang ito ating mga kapatid. At tandaan po natin na napakalinaw po dito. Mateo 26 59. So Mateo
no? Kung inyong makikita, pansinin ninyo mga kapatid, kung may Biblia kayo, may gagamitin sila na Mateo 26:59 na nagpatotoo daw o nagpapatunay na ang mga pinunong pari ang nagpapatay kay Jesucristo. Ngayon, basahin natin dito sa Mateo 26:59. Ito po ang ating mababasa. Samantala, ang mga pinunong pari at ang buong Sanhedrin ay naghahanap ng masasaksi laban kay Jesus upang ito'y maipapatay. Napakalinaw, no? Ano wag sinabi? Babalikin natin. Alam naman natin po na memorya natin itong Biblia, pero binasa lang natin kasi baka sasabihin nila, oh, kapitulo laway, bersikulo baba, mga kapatid. Pero ayon po sa Mateo 26:59 na sinabi dyan na ang mga pinunong mga pari at ang mga Sanhedrin ay naghahanap ng masasaksi upang maipatay si Jesucristo. Ngayon, pansinin ninyo, kung may Biblia kayo, mayroon bang mababasa na ng simbahang Katoliko, mga kaparian sa Katoliko ang nagpapako o nagpapatay kay Jesucristo? Walang mababasa, mga kapatid. So, ang kanilang ginagamit ay sa kanila lamang sarili na tinatawag natin na opinion. Ano po ba ang opinion? It exists in the mind but not exists in the reality. So, hindi po totoo sa opinion lamang, kathang isip. So yun, no? So ang ginagamit nila na teksto, tama, pero ang kanilang private interpretation ay mali. Yun po mga kapatid, kaya huwag kayong magpapadala nito, no? Napakalinaw niyan. Ngayon, punta naman tayo sa Mateo 27:41. Matunghayan talaga natin kung sino ang nagsisinungaling dito. Tayo, hindi tayo sinungaling Atin talagang ibinibinyag ang katotohanan. Ngunit may programa dyan na sinasabi daw na ang pagbibinyag, pero hindi naman pagbibinyag ng katotohanan, kundi kasinungalingan naman. Gagamit ng mga mga aklat ng pari, gagamit ng mga Biblia na iba't ibang mga version, ngunit kanilang ini-interpret sa kanilang sarili lamang. Saan po mababasa? Ikalawang Pedro 3:16-17 na sila ay mga mangmang. Kanilang inaano ang kasulatan, pinupunan nila mga kapatid at minamali nila, private interpretation. So yun po, napakalinaw niyan. Punta tayo sa Mateo 27. So wrong ang kanilang ginagamit, ngunit ang Biblia ay hindi wrong. So mga kapatid, tandaan natin, 0 times 1 equals 0. Pag mali yan mga kapatid. So ngayon, punta tayo sa Mateo 27:41. Ay ganito po ang kanilang gagamitin. Talagang anuhin talaga natin to kasi hindi naman to sa pagpasakit Katotohanan lamang ito. Kasi pinagatangan ng ating simbahang Katoliko na kanila tong pinupost mga kapatid. Na ang mga kaparian na sa Katoliko ang napapatay kay Jesucristo at napapako. Napakalinaw. Ito ang ating mababasa sa Mateo 27:41. Kinutya naman siya ng mga pinunong pari. Aba, napakalinaw. Nandito na naman, pinunong pari mga kapatid. Mga tagapagturo ng kautusan at ang pinuno ng bayan. So napakalinaw. Mateo 27:41. Kayong mga Katoliko, mga pinunong pari ang napapatay kay at kinutya pa siya. Kinutya ng mga pari, pinunong pari. Ngunit ang tanong natin, mayroon bang mababasa dito na ang mga kaparian sa Katoliko? Wala mga kapatid, mali. Bakit po? Kasi ito po ang mga paring mga Hudiyo. Hindi po ito paring Katoliko. Aba, napakalinaw niyan mga kapatid. Mas malinaw pa sa tanghaling tapat, no? So, wrong naman mga kapatid ang kanilang paggamit, no? Ilan na? 2. So, 0 times 2, 0. 2 times 0, 0 pa rin. So, marunong naman kayo sa multiplication mga kapatid. The 4 basic fundamentals of mathematics mga kapatid. So, kasi mahilig din sila nito na gumagamit. Yung Holy Trinity, sabi nila, 1 plus 1 plus 1 equals 3 na ang inyong Diyos. Pero hindi nila alam, 1 times 1 times 1 equals 1. Pagkamali mga kapatid. So, punta naman tayo sa Mateo 28:12. So, napakaganda ng ating mga shout out sa lahat ng ating mga kapatid na mga nandyan sa heart and hands ng ating mga kapatid, lalo na po sa aming Pangulo na si Binigando Inking, At nandito po tayo sa bahay ni Sister Loisa
at sa kanyang mga pag tinatawag na mga kasama din, no, mga kapamilya niya. Ngayon, punta naman tayo sa Mateo 28:12 mga kapatid. Ganito po ang ating mababasa, no? Napakalinaw. Mateo 28:12. Napakalinaw dito. Mateo 28:12. Ito ang mababasa mga kapatid. Pansinin ninyo. Kung mayroon kayong Biblia, pwede ninyo buksan. O kung mayroon kayong Biblia, ay inyong tunghayan o inyong i-search ang Mateo 28 chapter 28 verse 12 mga kapatid. Na isa din daw ito sa nagpatunay na ang mga pinunong pari ay nagpapatay o nagpapako ni Jesucristo sa krus mga kapatid. Ngayon, ganito ang ating mababasa mga kapatid. Nakipagpulong naman ang mga pinunong pari, ito na naman mga kapatid, ang mga pinunong pari sa mga pinuno ng bayan at nagkasundo silang suhulan ng malaki ang mga kawal. Napakalinaw niyan mga kapatid. Sinabi nila, nagkasundo ang mga mga pinunong pari na suhulan ang mga ang kawal upang hindi manakaw ang hindi daw nakawin ang katawan ni Jesucristo. Baka nakawin ng isa sa mga alagad ni Jesucristo. Ito po yung ang kanilang mga pinunong pari pala. Ngunit sa atin ang babalikin, walang mababasa na ang simbahang pinuno ng paring Katoliko. Walang mababasa dyan mga kapatid. Napakalinaw niyan. So wrong naman mga kapatid. So ang kanilang ginagamit ng mga teksto ay hindi pumapanig sa kanila mga kapatid, kundi mas pumapanig pa sa simbahang Katoliko. So yun po. Ngayon, punta naman tayo sa Marcos 14:55 mga kapatid. So Mark chapter 14, kung may Biblia kayo ay pwede ninyong basahin at pwede ninyong ilista at inyong basahin kung mayroon bang mababasa na ang paring mga Katoliko ang napapatay o napapako kay Jesucristo. So, ang kasinungalingan pagpaulit-ulit ay parang maging totoo. Kaya ating dito ang katotohanan. Kasi ang katotohanan ay ang nagpapalaya sa atin. At ang katotohanan, alam ng Diyos na talagang ililigtas niya ang kanyang sangkatauhan sa pamamagitan ng katotohanan mga kapatid. Kalawang Tesalonica 2, unang Tesalonica 2, 4 mga kapatid. So yun po. Ngayon, ang sugalis ba? Ikaw may bayad. punta naman tayo sa Marcos 14:55. Marcos 14:55. Ay ganito po ang ating mababasa. Ito po ang ating mababasa. Ang mga pinunong pari at ang buong Sanhedrin ay naghahanap ng maipapagatang kay Jesus upang siya'y maipapatay. So napakalinaw niyan mga kapatid. Ngunit wala silang makita. So mayroon na naman pinunong pari mga kapatid ang naghahanap daw ng mga ng tinatawag nating mga pagatang, lahat ng mga pagatang laban kay Jesucristo upang maipapatay si Jesucristo, mga pinunong pari daw. Ngunit ating babalikin, wala na namang mababasa mga kapatid na pinuno ng mga pari ang nagpapatay o naghahanap ng pagatang upang si Jesucristo ay maipapatay. So napakalinaw niyan. Walang mababasa mga kapatid, pansinin ninyo, no? Kung may Biblia kayo. So yun, wrong naman mga kapatid. So ito talagang ginagamit nilang mga teksto ay kanilang binabaluktot, pinipilipit nila mga kapatid. Ngayon, dito tayo sa Marcos 15:3. Ubusin natin ang kanilang gagamitin ng mga teksto, no, mga kapatid. At pwede din ninyong isulat at i-search ninyo na hatulan niyo ako sa aking sa binasa ko mga kapatid o sa aking kinukot na kanilang gagamitin mga kapatid. Ngayon, Marcos 15:3. Ay ganito po ang mababasa.
Marcos 15:3. Nagharap ng maraming paratang ang mga pinunong pari laban kay Jesus. So napakalinaw mga kapatid, nagharap ng mga paratang, maraming paratang ang mga pinunong pari, paratang na naman mga kapatid, laban kay Jesus. So karugtong to sa sa tinatawag natin na Marcos 14:55 mga kapatid, no? Na napakalinaw na San Marcos 15:3 na ang mga pinunong mga pari daw ay naghaharap ng maraming mga paratang. Ngunit sa atin ang babalikin na naman, walang mababasa na ito ay mga pinunong mga pari ng simbahang Katoliko, kundi mga pinunong mga Hudiyo, mga kapatid. Napakalinaw niyan. Ngayon, punta naman tayo sa 10 hanggang 11. Marcos 15, 10 hanggang 11 mga kapatid. Ay ganito po ang ating mababasa. Sinabi niya ito sapagkat batid ni Pilato na inggit lamang ang nag-udyok sa mga pinunong pari upang masakdal si Jesus. Pinunong pari na naman mga kapatid na nagsakdal kay Hesus Kristo mga kapatid. So, ano bang mababasa dito? Walang mababasa na ito ay tinatawag na pinuno ng simbahang Katoliko ng mga pari. Ngayon, i-continue natin sa 11. Ngunit sinulsulan ng mga pinunong pari ang mga tao na si Barabas ang hilinging palayain. So napakalinaw, ang mga pinunong pari mga kapatid, sinusulan ang mga tao na ang hilinging palayain ay si Barabas instead na si Jesus na walang kasalanan. So yun nga, nadala ang mga tao mga kapatid sa mga pinunong mga pari mga kapatid, at hindi to pinunong pari ng simbahang Katoliko, kundi mga pinunong pari ng mga Hudiyo. So wala pa ring mababasa na pinunong pari ng Katoliko o kaparian ng mga Katoliko mga kapatid. Napakalinaw niyan, no? So yun. So ngayon, punta naman tayo sa San Lucas 22:2. Lucas 22:2. Lucas 22:2. Talagang anuhin natin to Okay. Lucas 22:2 ay ganito po ang mababasa. Ang mga pinunong pari at ang mga tagapagturo ng kautusan ay naghahanap ng paraan upang maipapatay nila si Jesus. Ngunit nag-iingat sila dahil natakot sila sa mga tao. So yun, napakalinaw mga kapatid. Lucas 22:20 mga kapatid, na ang mga pinunong pari daw ang ang tagapagturo ng kautusan ay naghahanap ng paraan upang maipapatay si Jesucristo. So yun, ngayon may mababasa ba dito na yung paring Katoliko mga kapatid? Walang mababasa na naman na ito ang mga paring Katoliko, kundi mga paring Hudiyo to mga kapatid. Ngayon, punta naman tayo sa Lucas 24:20. Ubusin natin ang kanilang Lucas 24:20. Ay ganito po ang mababasa. No? Lucas 24:20. Isinakdal siya ng aming mga pinunong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay, at siya'y ipinako sa krus. Napakalinaw. So isinakdal mga kapatid. So sino ba ang nagsakdal? Ang mga pinunong mga pari daw, at saka mga tinatawag na tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng bayan. So yun, napakalinaw, pinunong pari na naman. Ngunit may mababasa ba dito na pinuno ng mga pari ng simbahang Katoliko o pari ng Katoliko? Wala mga kapatid, napakalinaw niyan, no? So wala. Ngayon, punta naman tayo sa San Juan mga kapatid. Four Gospels to mga kapatid, napakalinaw, gagamitin nila para baluktutin at ipilipit ang katotohanan.
na nakasulat sa Biblia na ipapahid nila ng simbahang Katoliko daw ang napapatay kay Jesucristo. Aba, napakalinaw niyan mga kapatid. Ngayon, punta naman tayo sa San Juan. Juan 19:15. Juan 19:15, no? Juan 19:15. Gagamitin din nila 'to. Ay ganito po ang mababasa. Sumigaw sila. Patayin siya. Patayin. Ipako sa krus. At sumagot si Pilato, mga kapatid, ipako ko ba sa krus ang inyong hari? Tanong naman ni Pilato. Sumagot ang mga pinunong pari. So pinunong pari, napakalinaw. So ang napapako daw o napapatay kay Jesucristo ang mga paring Katoliko, ayon nila dito sa San Juan 19:15. Ngunit atin ang nababasa, mga kapatid, na wala talagang mababasa ni kahit anino na lamang na paring pinunong Katoliko, mga kapatid, kundi ang mababasa pinuno ng mga pari ng mga Hudiyo, mga kapatid. Ngayon punta naman tayo sa verse 21. Napakalinaw niyan, mga kapatid. Mas malinaw pa sa tanghaling tapat. Ganito po ang ating mababasa sa San Juan 19:21. Kaya pinagpilitan ng mga pinunong pari, napakilinaw nan, kay Pilato, hindi sana ninyo isulat ang hari ng mga Hudiyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudiyo. Napakalinaw niyan, mga kapatid. Meron na naman pinunong pari, napakalinaw. Pero tunghayan ninyo ang mga teksto na ginagamit nila, mga kapatid. Wala talagang mababasa na tinatawag natin na mga paring Katoliko ang napapatay, ang napapako kay Jesucristo sa krus. Ngunit kasinungalingan ang kanilang pinapagatang sa simbahang Katoliko, pinapahid nila na nakabasa lang sila ng pinunong pari. Aba, napakalinaw niyan, pinapahid na kaagad na sa mga kaparian daw. No, mga kapatid. Kaya huwag kayong magpadala nito. Bakit po? Para hindi tayo mapunta sa kadagadagatang apoy. Ano ba kadagdagatang apoy, mga kapatid? Yun po ang impyerno. Ikalawang kamatayan. Pahayag 21:8, ang kasinungalingan. So sinungaling, mga kapatid. So hindi naman to sa pagpamagatang o sa pagpasakit sa inyo, no? Mga iba't ibang mga relihiyon. Sana magrespetuhan naman tayo. Mayroon nga mga mga kapatid na kanilang yung isang pastor ni si tinatawag natin na De La Puente, no, Jerry, na atin nang minibisin dyan, mga kapatid, upang makipagtalakayan sa atin. Pwede maging Tagalog o Cebuano o ano. Ngunit hindi man niya nagkibo, mga kapatid. Tandaan ninyo, ang takot ay mapunta sa dagat-dagatang apoy din. So yun, hindi nga na takot si Jesucristo na pinako sa krus. Ito na bang pastor na ito? So napakalinaw, no? At pinapagatang nila ay mali. So ilan ang teksto ang kanilang ginagamit? Babalikin natin, mga kapatid. Mateo 26:59, tapos Mateo 27:41, Mateo 28:12, tapos Marcos 14:55, tapos Marcos 15:3, tapos Marcos 15:10 hanggang 11, tapos sa Lucas 22:2, tapos sa Lucas 24:20, Juan 19:15 at Juan 19:21. Ngayon, sa 10 nilang ginagamit ng mga teksto, mga kapatid, mayroon bang mababasa doon na tinatawag na mga paring Katoliko ang nagpapatay o nagpapako kay Jesucristo? Wala. Kaya kung sa mathematics, 0 times 10 equals 0, or 10 times 0 equals 0. Aba, napakalinaw niyan, kahit na i-reciprocal mo pa yan, no, mga kapatid. Napakalinaw. Ngayon, tandaan natin, mga kapatid, meron bang mga pari sa Biblia? Ayon po sa Biblia, meron bang mga pari? Tandaan natin, ating tunghayan kung ang mababasa, pastor ba o pari o ministro. Ayun, ating babasahin muna ang tinatawag na, nawala, mga kapatid, ating babasahin ang Exodus 28:41.
Wala diskalibutan, Lis. Mga apo na. Okay, basahin natin ang tinatawag na Exodus 28:41. Ano bang mababasa mga kapatid? Tunghayan ninyo kung pastor bang mababasa ha, mga kapatid. O research naman pag may tayo, mga iba't ibang mga mga Katolik, no? Hindi ito sa pagpasakit sa inyo, kundi katotohanan lamang to. Kasi ang katotohanan ay napakasakit mga kapatid. At mas mabuti na mas masakit basta makapagaling sa gamot, no? O makapagaling mga kapatid. Ngunit delikado kung masakit pa, hindi pa totoo. Ayan, kasinungalingan pa. 'Yon. Basahin natin. Ayon po dito sa Exodus 28:41, pasensya na kayo ha, kasi magbasa tayo, malapit talaga kasi pasaliblayan mga kapatid, no? Ito po ang ating mababasa. Ipasuot mo ito sa kapatid mong si Aaron, sa kaniyang mga anak na lalaki. Karugtong po, buhusan mo sila ng langis, italaga at ilaan sa paglilingkod sa akin bilang mga pari. Aba, napakalinaw mga pari. Ngayon, may bababasa ba dito na mga pastor? Wala mga kapatid. Napakalinaw niyan, pari talaga. Ngayon, atin namang basahin ang Isaiah 61:6. Mga kapatid, talagang malantad tong katotohanan na. So, research naman pag may time ha. Okay, dito po. Shout out kay Brad Wendell Talibong at sa lahat ng mga Catholic faith defenders, no? Sa lahat ng mga Katoliko na nagdepinsa din sa ating pananampalataya. Shout out sa lahat. Padre Darwin Kidcano, isang napaka-magiting na pari, no? Na debater talaga mga kapatid. At shout out din sa lahat ng mga CFD na nandito, no? Brother Sok Fernandez, yung tinatawag natin na The Legend of the Bible mga kapatid. Ito po. Ngayon, babasahin natin ang Isaiah 60 sa 1:6. Tika muna, 61:6. Ito. Basa, mga kapatid. Isaiah 61:6. Ay ganito po ang mababasa. Ngunit kayo na may tatawaging mga mga kapatid? Mga pastor, ministro o pari? Babasahin natin uli. Ngunit kayo na may tatawaging mga pari ni Yahweh at makikilalang mga lingkod ng ating Diyos. Napakalinaw mga kapatid. So, anong mababasa? Pari na maglilingkod sa ating Diyos. Pari ni Yahweh mga kapatid. Hindi pastor ni Yahweh. Hindi ministro ni Yahweh na Iglesia ni Cristo. So, yon. Ngayon, sa New Testament, ano ba si San Pablo mga kapatid? Siya ba ay pari o siya ay pastor? Atin tong mabubuko mga kapatid. Ito na naman. Aba, napakalinaw niyan mga kapatid. Hindi to sa teksto lamang to mga kapatid. Kasi mahilig to sila magteksto Hindi, sabi nila ang mga Katoliko hindi daw marunong sa Biblia. Mali. Mga kapatid, mali. Ha? Hindi ibig sabihin na hindi marunong. Ha? Kayo ang hindi marunong kasi nagpakatotoo kayo kasi ini-interpret ninyo ang Biblia sa inyo lamang sarili. No? Pero sa amin lahat talaga. Pinuputol ninyo, makabasa lang kayo ng Exodus 23:5, yun pang Diyos-Diyosan na agad yung mga rebulto. Napakalinaw niyan, pero hindi binasa ang whole context ng Biblia na hindi lahat ng larawan sa Biblia ay mga pang Diyos-Diyosan mga kapatid. Kaya winawasak, binibiak, sinusunog yung mga rebulto ni Mother Mary. Aba, takot sila mga kapatid. Tandaan ninyo, ang Satanas ay allergic ng mga larawan mga kapatid. So ngayon, ating babasahin ang Gawa, mga Gawa. Kinsi 16. Ano ba si San Pablo mga kapatid? Ano ba si San Pablo? Ano pala? Roma 15:16. Basahin natin ang Roma 15:16 kung ano ba si San Pablo.
Oh. Research naman kung matay ma. Ito. 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 Oh, basahin ninyo mga kapatid pag may Biblia kayo ha. Yung mga non-Catholic na namimintang ha. Ano ba si San Pablo? Ministro ng Iglesia ni Cristo? O ministro ng Saksi ng Jehovah? O pastor ng Bunagin? O ano pa? O basahin natin. Hindi to sa pagpasakit mga kapatid. Ito ang mababasa. Ito. Upang maging lingkod ni Kristo Jesus bilang pari sa mga hintil. Ako, napakalinaw niyan mga kapatid. Pari sa mga hintil. Pari pa si San Pablo mga kapatid, no? So pari pala. Kung ganun pala, hindi lahat ng mga kaparian ay nagpapako o nagpapatay kay Jesucristo. Kundi ang napapatay kay Jesucristo yung mga tinatawag na mga paring mga Hudyo. Ngayon, patutunayan natin kung sino ba ang napapako ni Jesucristo sa krus. Ito, mabubuko mga kapatid. Buko na ito ha. Okay. Sa Juan 5:18 ay ganito po ang ating mababasa. Hatulan niyo po ako sa aking babasahin ha. Ganito. Ito ang ating mababasa sa Juan 5:18. Lalo namang pinagsikapan ng mga pinuno ng mga Hudyo na ipapatay siya sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, sinabi pa niyang ang Diyos ang kaniyang ama, at sa gayon ay ipinapantay ang kaniyang sarili sa Diyos. Aba, sino palang pumatay mga kapatid o nagpapako kay Jesucristo sa cross? Ang mga paring mga Hudyo mga kapatid. Napakalinaw niyan. Mga Hudyo, mga pinuno ng mga Hudyo. Ngayon, meron pa ba tayong mapatunay na mga ano talaga, mga Hudyo, pinuno ng mga Hudyo ang nagpatay kay Jesucristo, nagpapako? Meron po. Basahin natin muna ang unang Tesalonica 2:14. Unang Tesalonica 2:14. 2:14 yata. Ito. Ito. Tika 15. Okay. Dito sa 15 mga kapatid. Tunghayan ninyo, isulat ninyo. Oh, yung mga non-Catholic churches. Ito, basahin ninyo ito ha. Okay, sino bang nagpatay ni Jesucristo o nanuligsa sa mga apostoles at sa mga propeta? Basa. Unang Tesalonica 2:14. 2:15. Unang Tesalonica 2:15. Ay ganito po ang ating mabasa. Ang mga Hudyong ito ang pumatay sa Panginoong Jesus at sa mga propeta. Sino pala mga kapatid ang pumatay kay Jesucristo at sa mga propeta? Ang mga Hudyo. Yun. Ang mga Hudyo. Tapos ano po ang kautong? Sila rin ang umuusig sa amin. Sa amin nagagalit sa kanila ang Diyos at kaaway sila ng lahat ng tao. Napakalinaw mga kapatid. So anong tawag sa kanila mga kapatid? Yun po ay tinatawag na kaaway ng Diyos. At sino ito mga kapatid? Yung mga pinuno ng mga Hudyo. At sino ito mga pinuno ng mga Hudyo? Mga paring Hudyo. Yung namamahinga sa araw ng Sabado. Aba, napakalinaw niyan mga kapatid. Delikado itong mga 7 day mga kapatid. Kung pinaparatangan nila na yung mga paring Katoliko ang nagpapatay o nagpapako kay Jesucristo, ay hindi pala. Yun pala ang mga Hudyo na namamahinga sa araw ng Sabado. Yun po. So, napakalinaw niyan mga kapatid, no? So, inyong natunghayan na ang ating kinukot mga kapatid ay hindi sa atin, kundi sa otoridad ng simbahang Katoliko at sa Biblia mga kapatid, at hindi private interpretation, at sinasagot lang natin ang kanilang usig o tuligsa mga kapatid laban sa simbahang Katoliko mga kapatid. At marami pong salamat sa lahat, no?
ng magsubaybay nito. Sana po na subaybayan ninyo ang bawat video natin na i-upload. Marami po kayong matutunan dito mga kapatid. At sa lahat ng hindi pa naka-subscribe, paki-like, share, and subscribe sa video na ito upang sa pamamagitan nito ay ating mapamahayag ang salita ng Diyos sa iba't ibang sulok ng mundo mga kapatid. So dito na lang po ako at maraming salamat sa lahat mga kapatid. Sa lahat po ng ating mga iba't ibang grupo sa pagmamasahe, no? Nag-iba-iba man ang grupo pero isa lamang ang layunin, ang pagmamasahe mga kapatid. So dito lang po ako at maraming salamat sa inyong lahat. God bless us all. Ito po si Brother Olimer Adiba na magsasabi, Laos TV Domini, purihin ang Panginoong Ama. Laos TV Christi, purihin si Kristo. Laos TV Maria, purihin si Maria. Maraming salamat po. Proud to be Catholic. Fight Team Maria with the humble hearts mga kapatid. Maraming salamat.